Isang maulan na araw aalis siya sa bahay ng isa sa mga babaeng nakasama niya sa gabi habang papasok si Ichika sa paaralan. Dahil wala pa siyang almusal sa bahay ng babae nakaramdam siya ng pagkahilo sa istasyon ng tren at muntik na siyang mahulog sa hagdan ngunit naabutan siya ng schoolgirl na may dalang payong at binigay sa kanya ang tanghalian bago tumakbo papuntang paaralan. Sa sandaling nasa trabaho naisip ni Rio na itapon sa basurahan ang lunchbox ngunit naalala niya ang nag-aalalang mukha ng babae at nagpa siya na subukan ito at iniisip na ang uniforme ng babae ay katulad ng sa kanyang kapatid na babae. Nang maglaon ng gabing iyon umuwi si Mi sa kanyang kapatid na si Rio na may kaibigan na siya pala ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Nang pumunta ang blonde na babae para dumalo sa tawag sa telepono ng kanyang ina sinimulan niyang tanungin ang babae kung ano ang maaari niyang gawin upang mabayaran siya at inalok siya ng halik at ng ahas ngunit ito ay biro lamang. Dahil dito tinawag sila ni Ichika na isang katakot-takot na tao isang bagay na nakakagulat kay Rio. Gayunpaman ito ay agad na nagpaibig sa kanya ng lalaki kaya't lumuhad ito sa kanyang harapan ipinahayag na sila ay itinadhana na magkasama. Sa mga sumunod na araw ginagamit niya ang kanyang kapatid na babae para magpadala ng mga mamahaling regalo sa babae ngunit napagod ito at nauwi sa pagbibigay sa kanya ng address ng kanyang kaibigan kaya pinadalhan niya ito ng rosas dahilan para ipaliwanag ni Ichika sa kanyang ina kung sino siya. Sa pagod nito kinumpronte niya si Rio tungkol dito ngunit ang babae ay walang problema sa kanilang dalawa dahil ito ay nakakatuwa para sa kanya at sa kanyang kapatid bilang isang magaling na manliligaw bagaman sa tingin niya ay isa itong scam. Iminumungkahi ng blonde na babae na kung hindi niya ito gusto maaari rin niya itong tawagan upang sabihin sa kanya na itigil ito at ibigay sa kanya ang kanyang numero. Iminumungkahi na tumawag siya sa gabi dahil maaaring nagtatrabaho siya sa araw. Tumawag siya sa kanya ng gabing iyon at agad itong umilo nagtatanong kung nagustuhan niya ang rosas at iba pang mga regalo. Nagpupumilit siyang sabihin sa kanya na huminto ngunit mabilis itong nagtanong kung naabala siya nito. Bagamat ayaw niyang masaktan ang damdamin nito sa huli ay sinabi niyang nakakaabala ito sa kanya ngunit hindi ito makakapidyaw sa kanya at nilinaw niya na patuloy itong ibibigay sa kanya ang mga bagay na magpapasaya sa kanya kaya may karapatan siyang sumaya. Sa katapusan ng linggo naggrocery si Ichika ngunit nakasalubong niya si Rio sa daan na sinundan siya at naghihintay at wala na siyang magawa. Gayunpaman napagtanto niya na maaari lang siyang bumili ng isang hanay ng mga itlog dahil sa panuntunan ng isang pakete bawat tao kaya hiniling niya sa kanya na bumili ng isa pa kasama niya. Nag-aalala siya na baka magalit ito sa kanya ngunit natutuwa itong maggrocery kasama siya na parang mag-asawa sila dahil mayroon silang kakaibang kasiyasiyang shopping spree sa huli. Nang makalabas na siya sa tindahan pinilit niyang bitbitin ang mga bag at nakita niya ito ngunit itinaas niya ang bag na sinasabing ibibigay niya ito sa kanya kung maaari niya itong halikan. Sa wakas ay sumuko na siya at hinayaan siyang bitbitin ang bag na sinasabing maaaring may karanasan siya sa babae ngunit sinabi niya sa kanya na ginagawa niya ito dahil gusto niya ito na dahilan upang sabihin nito na nakakadiri na naman siya. Pagbalik sa bahay ipinaalam sa kanya ng kanyang ina na nakakuha siya ng isa pang bulaklak. Ipinunto ng babae na napakaromantiko na nagpapadala siya ng isang bulaklak araw-araw na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay isang bulaklak. Makalipas ang ilang araw habang nagpapalipas ng oras sa pagitan ng mga pagpupulong nahanap ni Rio si Ichika sa isang cafeteria at nagpas siyang umupo kasama niya. Hinihintay na pala niya si Rio pero nang makita sila ng blonde na babae mula sa pasukan tinext niya ang kanyang kapatid na bibigyan niya sila ng 10 minuto at aalis. May paparating na pagsusulit pala ang mga babae at nagkakaproblema siya sa math at science. Magiliw niyang ipinaliliwanag sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin na nagpapaliwanag sa kanya. Ipinaliwanag niya sa kanya na hindi siya magaling sa sining kaya hiniling niya sa kanya na iguhit siya. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagmumura tungkol sa kanyang kagandahan at kawalan ng kanyang mga kasanayan ang isa sa mga babaeng nakasanayan niyang matulog ay lumitaw at nagsimulang makipag-usap sa kanya kahit na hindi naman matindaan ang kanyang pangalan kaya nananatiling siyang tahimik. Napansin ng babae si Ichika at pinayuhan itong huwag mahulog sa lalaki dahil babaero ito. Sinubukan siyang pigilan ni Rio ngunit pinatahimik siya ng high school girl na bagamat babaero siya hindi siya masama sa kanya at umalis. Nang makaalis ang babae kumuha si Rio ng napkin at pinunasan ang makeup ng babae na nagbabanta sa kanya na hindi na gagawin iyon.
Hinabol niya ang babae at ipinaliwanag na hindi niya kasintahan ang babaeng iyon at ang sinabi nito ay nagpasaya sa kanya bagamat ang magandang kapaligiran ay nasira ng lalaking sumisigaw sa babae. Makalipas ang ilang araw habang pauwi si Rio mula sa trabaho nadatnan niyang tinatanggap siya ni Ichika at nagbabake. Bagamat sa una ay iniisip niyang nagsimula na siyang mag-hallucinate mabilis na ipinaliwanag sa kanya ni Rio na sila at ang iba pang dalawang babae ay nagsasanay para sa festival ng paaralan dahil magtatayo sila ng isang kafe. Ang dalawa pang babae ay nahulog na sa lalaki at nang silang apat ay nasa kwarto ng blonde na babae nagsimula silang magtanong sa kanya tungkol sa kanya na ipinaalam sa amin na siya ay 10 taon na mas matanda sa kanya. Nagtanong ang isa sa mga batang babae kung bakit ang husay nilang kumilos dahil mayroon siyang mga kapatid ngunit palagi silang nag-aaway at ipinaliwanag ni Rio na hindi sila magkasundo noon. Nakikita natin sa isang pagbabalik tanaw na dati siyang manggugulo at nakakasama niya ang kanyang ama ngunit mula nang mahalin niya ang kanyang kaibigan mas madalas silang nag-uusap at nagsasama-sama. Sa sandaling iyon kumakatok siya sa pinto para dalhan sila ng kape. Ang bawat lalaki ay may iba't ibang sining sa huli at inutusan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na bigyan ang kanyang kaibigan ng isa na nagsasabing mahal niya ito kaya kailangan niyang subukan ito ng mabilis bago ito makita ng sinuman. Pagkaalis ng mga babae sa bahay pinasalamatan niya ang kanyang kapatid na babae sa pagtulong sa kanya sa babae at sabay silang naghuhugas. Gayunpaman binabalaan niya ito na huwag saktan ang kanyang kaibigan o hihinto siya sa pagsuporta sa kanya sa lahat ng iyon isang bagay na inaabangan niya. Makalipas ang ilang araw nakipagkita si Rio sa isang matagal ng kaibigan mula sa paaralan si Masuda at sinabi sa kanya ang tungkol sa crush niya sa babae na ikinagulat niya dahil hindi pa siya inanyayahan ng kanyang kaibigan. Mabilis niyang napagtanto na si Rio ay isang ganap na masochist para sa babaeng ito na nagpaparamdam sa kanya na hindi pa niya naramdaman ang ganoong paraan para sa sinuman kaya maaaring ginising lang siya nito. Sa pagitan ng lasing na lakas ng loob nakuha ni Masuda ang telepono ng kanyang kaibigan at tinawagan si Ichika ngunit 1 AM na at pinagalitan lang siya ng dalaga dahil sa sobrang late niyang pagtawag. Gayunpaman ito ay nagpapatawa lamang sa lalaki at tinitiyak ang kanyang kaibigan na siya ay magpapasaya sa kanya. Dumating ang araw ng pagdiriwang at ang dalawang lalaki ay pumunta upang makita ang mga batang babae sa kafe at tinatanggal ang ilang kasuklam-suklam na lalaki sa daan. Sa pakikipagkita pinagalitan ni Ichika si Rio sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa kanya at sasabihin niya sa kanya na mahal niya siya muli ngunit pinalamanan niya ang kanyang bibig ng isang pastry bago pa may makarinig sa kanya. Sumama sa kanila si Rio at tumugtog na parang hindi niya naalala si Masuda ngunit hiniling sa kanyang kaibigan na ipakita ang kanyang kapatid sa paligid ng festival dahil hindi pa siya makakaalis at pinananatili rin ang isa pang lalaki na nagtakda ng ilang oras para sa pag-unlad. Pag-alis nila tinanong siya nito tungkol sa mag-asawa at ipinaliwanag niya na normal lang na babae ang kaibigan niya ngunit espesyal siya para sa kanyang kapatid na nagpapangiti sa kanila. Samantala kasama ang dalawa pa sinusubukan ng batang babae na magtakda ng mga hangganan para walang sinumang maghinala sa kanila ngunit pinigilan sila ng isa sa mga bata na humihiling kay Rio na maglaro ng kanilang laro upang manalo ng mga food voucher. Isang pwesto lang ang tinatanggap niya ngunit hinikayat niya si Ichika na subukan sa kabila ng pagsasabi nitong mahina siya sa sports at hindi siya nagsisinungaling. Sa sandaling ihagis niya ang bola sa ulo ng isang batang lalaki sa kisame at pagkatapos ay ang target na sinubukan ni Rio at nabigo na itago ang kanyang tawa. Nagsimula siyang maglakad muli sinabihan siya ng isang shaman na kumuha ng makakain kasama ang mga voucher ngunit pinilipit niya ang kanyang bukong-bukong sa hagdan at nahuli niya ito. Tumingin siya sa kanya mula sa itaas salamat sa posisyon na napunta sa kanila at niyakap siya ng mahigpit ngunit sinampal siya nito. Nahihiya siya at nag-aalala na may makakita sa kanila ipinaliwanag niya na masaya siya dahil sa pagkakataong ito ay nailigtas niya ito. Nakalulungkot ang cute na sandali ay nasira ng tiyan ni Ichika at dinala niya ito sa isang bakanteng silid-aralan at sinabi sa kanya na maghintay habang pupunta siya upang bumili ng pagkain dahil ayaw niyang madapa siya muli dahil hindi siya sanay na maglakad sa isang kimono. Handang maupo sa bakanteng silid-aralan hinahayaan ang sarili na isipin ang tungkol sa kulong ni Rio sa sandaling siya ay mag-isa ay namumula sa naalaala. Makalipas ang ilang araw sa PE ay pinag-uusapan ng ilang lalaki ang mga cute na babae sa klase. Binanggit nila si Rio at ang kanyang kapatid kaya tinanong nila ang kanilang kaibigan na si Tamaro.
Bagamat mukhang hindi siya interesado dito, naalala niyang nakita niyang magkayakap sina Rio at Ichika at kapag nagtatanong siya tungkol sa lalaki, aksidenteng nataman siya ng bola ng volleyball sa noo ng dalaga. Mamaya sa silid-aralan muli itong lumapit sa kanya upang humingi ng tawad. Napansin niya na binabasa niya ang parehong manga na sinusundan niya at agad na nagsimulang magsalita tungkol dito at ipinaliwanag na hanggang sa 3 lang ang volume niya. Sinabi niya sa kanya na nasa kanya ang lahat ng ito at handa siyang pahiramin ang mga ito, bagay na lubos na nagpapasaya sa kanya. Nakikita ito ni Rio sa malayo at mukhang hindi siya nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan. Kinagabihan naglalakad si Ichika pauwi ng mag-isa nang tawagan siya ni Rio habang tinatawagan siya nito araw-araw sa parehong oras. Napagtanto niya na siya ay nag-iisa sa labas at sa sandaling sinabi niya sa kanya na siya ay nasa malapit, hiniling niya sa kanya na hintayin siya at tumakbo sa kung nasaan siya. Itinuro niya na malamang na sinagot niya ang kanyang tawag ng mabilis dahil kadalasan ay tumatagal siya rito dahil natatakot siyang mag-isa sa gabi, ngunit itinatanggi niya ito. Sa sandaling iyon nakasalubong nila si Tamaro habang umaalis siya sa sulok ng tindahan na kinatatayuan nila sa labas. Nagpakilala sila sa isa't isa at kinilala siya ng bata bilang kapatid ni Rio. Binanggit niya na dadalhin niya kay Ichika ang manga at gusto niya kinabukasan na nagpapangiti sa dalaga at nagseselos ang lalaki. Nagpaalam siya patungo sa tindahan, ngunit pinigilan siya ni Rio at hiniling sa kanya tulad ng ginawa niya para sa kanyang kapatid na patuloy na makisama sa babae bilang kaklase na binibigyang diin ang huling salita. Umalis sila na parang walang nangyari, ngunit pagkatapos noon yumuko si Tamaro sa plote, tinatanggap na tinakot siya ng lalaki. Habang naglalakad sila pauwi, binibigyan niya si Rio ng isang lata ng bulk coffee dahil naalala niya iyon kung ano ang iniinom nito sa kafe. Ito ay nagpapasaya sa kanya ng hindi kapanipaniwala at naaalala din kung ano ang iniinom niya noong araw na iyon at ang mga equation na nilulutas niya. Habang binabanggit niya na mayroon siyang mahusay na memorya, gumawa siya ng isang tala sa isip tungkol sa pagtatanong kay Rio tungkol kay Tamaro. Kinabukasan habang ibinibigay ng bata kay Ichika ang librong hiningi niya, tinanong niya ito kung lalabas siya kasama ang kuya ng kanyang kaibigan. Itinanggi niya ito at ipinaliwanag niya sa kanya na nakita niya sila sa hagdanan, kaya ipinaliwanag niya na tinutulungan lang siya nito. Gayunpaman sinabihan siya ng batang lalaki na mag-ingat dahil sa tingin niya ay ginugulo siya ng lalaki. Kinalaunan sa araw na iyon binisita niya ang mga kapatid dahil sa mga pagsusulit. Sinubukan siyang tulungan ni Rio, ngunit iginiit ng dalaga na tulungan siya ni Rio. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang batang babae ay nakatanggap ng tawag at kailangang umalis sa silid. Ngayong nag-iisa, pareho silang nagulat sa pagiging mag-isa sa isang kwarto, ngunit ang lalaki ay mabilis na nakipag-usap at nagtatanong kung ano ang iniisip niya tungkol kay Tamaro. Ipinaliwanag niya na ang mga batang babae sa kanyang klase ay nagsabi na siya ay gwapo at iniisip niya na maaaring ito, bagaman hindi niya ito gaanong pinapansin. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tingin nito sa kanya at sinabi lang niya na maganda ang suot niya sa labas. Pinatawa siya at sinabi sa kanya na siya ang pinakamagandang taong nakita niya. Gayunpaman tumatatak sa kanyang isipan ang mga salita ng bata at sa huli ay nagtatanong siya kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na iyon na parang ginugulo siya. Pumasok muli si Rio sa silid at umalis ang kanyang kapatid na tila nasaktan, kaya sinabi ni Ichika sa kanyang kaibigan na may sinabi itong napakasama sa kanya. Lumipas ang mga araw at ang mga bagay ay hindi komportable sa pagitan nila, ngunit patuloy silang nag-uusap gaya ng dati. Isang araw nilalamig si Ichika at sinabihan ang kaibigan na hindi na siya makakasama. Sinabi niya sa kanyang kapatid na lalaki at pinahintulutan itong bisitahin siya ng mag-isa, umaasa na ang ilang oras ng pag-iisa ay makakatulong sa kanila na malampasan ang problema. Pagdating niya sa bahay niya, nagulat siya nang makita siya doon dahil akala niya pupuntahan siya ni Rio. Gayunpaman pinapasok siya ng kanyang inaalam na siya ang nagbigay sa kanya ng lahat ng regalo. Siya ay bumili ng masyadong maraming pagkain at kahit na nakikita siyang may sakit, sinasabi pa rin niya sa kanya na mahal niya siya at higit na nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan kaysa sa anumang bagay. Nagbibigay din ito sa kanya ng gabay sa pag-aaral na ginawa niya para sa kanya na nagpapasaya at nagpapatawa sa kanya dahil medyo handmade ito. Humihingi siya ng paumanhin para sa mga masasakit na bagay na sinabi niya at ipinaliwanag niya na hindi siya nagalit tungkol dito, ngunit tinanong niya kung ang ibig sabihin ng kanyang paghingi ng tawad ay sa wakas ay tinanggap na niya ang kanyang damdamin na nagpasimulang magreklamo muli.
Sa huli nakatulog siya at hinahaplos niya ang kanyang mukha na nagpapasalamat sa kanya sa paghingi ng tawad. Sa araw ng pagsusulit nanlilisik si Ichika habang siya ay sumasalungat tungkol sa katotohanan na nakakuha siya ng mahusay na marka at salamat sa gabay sa pag-aaral ni Rio. Ngunit hindi ito sinabi ng kanyang kaibigan na ito ay isang magandang bagay at dapat siyang maging masaya at sa huling ngumiti siya iniisip kung paano siya pasasalamatan. Makalipas ang ilang araw pinag-uusapan ng apat na magkakaibigan ang tungkol sa paaralan ng banggitin ni Satsuki na matatapos na ang taon at nanalo siya ng excitement sa kanyang buhay na isinalin ni Rio sa isang kasintahan. Kaya't ang mga babae ay nagsimulang magsabi kung ano ang kanilang mga uri at kapag ito na ang turn ni Ichika sinisigurado niyang ilista ang lahat ng kabaligtaran na mga bagay na si Rio na nagpapangiti sa blonde na batang babae. Binanggit ni Suki na ang taong inilarawan niya ay akma kay Tamaro na basta-basta sinusubukang umidlip sa kanyang mesa sa tabi nila. Saglit na tumingin sa kanya si Rio tila nag-aalala at ipinaliwanag na ang tipo niya ay sumo wrestler. Samantala sa trabaho ang isa sa mga katrabaho ni Rio ay maingat na tumitingin sa kanya pakiramdam na may nagbago sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa tanghalian upang makipagchismis sa kanyang mga kaibigan bilang isang kilalang babero at narinig niya ito sa isang tawag kasama si Ichika na nagsasabi sa kanya na mahal siya nito. Gayunpaman sa palagay niya ay nakikipag-date siya sa isang mas matandang babae na isang guro ngunit hindi nito napigilan ang tatlong babae na mapangiti ng husto sa naisip. Sa pagtatapos ng mga klase dadalhin ni Ichika ang ilang easel sa storage room ngunit nahihirapan siyang ibaba ang mga ito kaya umakyat si Tamaro para tulungan siya. Gumagawa sila ng casual na pag-uusap tungkol sa kanilang mga club dahil siya ay nasa art club at siya ay nasa literatura. Kapag naayos na ang mga bagay tinanong niya ito kung kailan sila nagkita sa labas ng convenience store at tinanong kung nagkataon lang na nandoon din si Rio. Nagtatapos siya sa pagtatanong pagkatapos niyang linawin na hindi nila ginawang mag-date. Ano ang tingin niya sa kanya? Ngunit sa huli ay nanlilisik siya iniisip ang lahat ng bagay na ayaw niya sa kanya. Dahil dito ay kinabahan ang bata at umalis siya naiinis sa sarili kung nagtanong man lang. Sa kanyang paglabas ng paaralan nasalubong niya si Rio at tinanong siya nito kung kasama niya ang kanyang kaibigan na tila mas malapit na sila ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataon na magtanong tungkol sa dalawa at ipinaliwanag niya na ang kanyang kapatid na lalaki ay may crush sa kanyang kaibigan na nagtatanong din sa kanya kung gusto niya si Ichika. Dahil kung iyon ang kaso ay kailangan niyang bigyan ng babala ang tungkol sa kanyang kapatid na baliw at walang ingat. Pagkaalis niya seryosong nagtanong si Tamaro sa kanyang sarili kung ano ang nararamdaman niya para sa babae. Makalipas ang ilang araw nagkita sina Ichika at Rio sa isang kape at tinanong ng batang babae ang kanyang kaibigan kung ano ang maibibigay niya kay Rio dahil gusto niyang pasalamatan ito sa pag-aalaga sa kanya at malapit na ang Pasko kaya sila ay namimili. Nang gabi ring iyon pumasok ang kanyang kapatid sa kanyang silid upang tanungin kung ano ang ireregalo sa babae dahil ang lahat ng naunang regalo ang totoo ay higit sa kanyang sariling kasiyahan na makita ang mga reaksyon ng babae at nais niyang bigyan siya ng isang bagay na magpapasaya sa kanya gaya ng libro ni Tamaro. Mabilis niyang pinadalhan siya ng listahan ng mga regalong pipiliin at masaya na makitang umuunlad ang kanilang relasyon. Samantala ang dalawa ay nagtataka bawat isa sa kanilang sarili kung ano ang iregalo sa blonde na babae. Maaaring sumapit ang bisperas ng Pasko at medyo maagang nakatapos ng trabaho si Rio kaya't iniimbitahan siya ng ilang katrabaho na sumama sa kanila sa inuman at bagamat may ibibigay siyang regalo sinimulan niyang tanggapin. Siyempre hanggang sa mag-text si Ichika sa kanya at sinabi na magkita sila. Nagkita sila sa kalye sa harap ng isang malaking puno na pinalamutian at ipinaliwanag niya na kasama niya ang kanyang kapatid na babae hanggang sa nag-text ito sa kanya. Hindi talaga alam kung paano inilagay niya ang kanyang regalo sa harap ng kanyang mukha na nagpapasalamat sa kanya para sa pag-aalaga at gabay sa pag-aaral at binabati siya ng isang maligayang Pasko. Maingat niyang binubuksan ang regalo na kahanap ng tie clip na masaya niyang nilalagay kahit na binanggit niya na ilalagay niya ito sa isang altar pagdating niya sa bahay. Ibinigay din ni Rio sa kanya ang kanyang regalo at ipinaliwanag na ito ay talagang espesyal. Nang buksan niya ito nakakita siya ng espesyal na Blu-ray na kopya ng anime na pinapanood niya na may espesyal na keychain ng paborito niyang karakter na nagpapaiyak sa kanyang kaligayahan. Nagsimula silang maglakad nagtatanong sa isa't isa kung paano nila nalaman kung ano ang makukuha sa isa't isa.
Nang malaman ni Tay na si Rio ang nagmamanipula sa mga thread para maging masaya silang dalawa sa kanilang mga regalo, nagpasya silang bumili ng cake at mag-Christmas party kasama ang babaeng mabait na tumatanggap sa kanila at nagluluto para sa kanila. Dumating ang araw ng taunang biyahe at kumuha ang paaralan ng ilang photographer para kunan ng moment ang mga estudyante sa kanilang bakasyon. Laking sorpresa ng dalaga nang makitang isa sa kanila si Masuda, ngunit hinayaan nila ito. Nasa kanilang destinasyon, kinukunan niya sila ng mga larawan ng walang babala na nagpagalit kay Rio dahil may karapatan silang tanggihan ang mga larawan sa bawat sandali. Gayunpaman, sinubukan ni Ichika na pakalmayan siya sa pamamagitan ng pakikipag-chat ng sirain na ng kaibigan ang kamera ng lalaki. Tinanong ng blonde na babae kung sinabi niya sa kanyang kapatid na pupunta siya at ipinaliwanag niya na hindi dahil hiniling niya sa kanya na kumuha ng load ng mga larawan ni Ichika. Kapag tinawag siya para kunan ng litrato ang ibang mga estudyante, nagpasya ang mga babae na mag-selfie, isa na syempre ipinapadala ni Rio sa kanyang kapatid. Masaya si Rio tungkol sa larawan, ngunit nag-aalala tungkol sa paglalaan ng oras ng batang babae na mag-isa kasama si Tamaro na wala sa isip niya na nakasalubong niya ang isang katrabaho, si Matsushima Eri. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang isang keychain ng parehong anime na nagustuhan ni Ichika, ang eksaktong kaparehong regalo niya sa babae. Sinusubukan ng babae na magpanggap na parang hindi kanya, ngunit wala siyang nakikitang masama sa pagkagusto sa anime at maging sa mga komento sa aksyon ng karakter sa isa sa mga episode. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na panatilihin ito sa pag-reprove at pumayag siya na hinihiling sa kanya na suntukin siya sa tuwing gusto niyang pag-usapan ito dahil gusto niya ng mas maraming bagay na maibabahagi sa kanyang crush. Dahil dito nagsimulang magbago ang imahe ni Eri sa kanya. Sa isang pagbisita sa aquarium, nawala si Ichika mula sa kanyang grupo at nakasalubong si Tamaro, kaya nananatili silang magkasama ng ilang sandali dahil namatay ang kanyang telepono at wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa mga babae. Bagamat may kasama siyang grupo, mabilis nila siyang iniiwan nang makita siyang kasama ng babae, kaya't sila ay nananatili at tumitingin sa ilang mga isda. Inabot niya ang kamay niya, ngunit naputol ang pagkuha ni Masuda sa pagkuha ng mga larawan. Hiniling niya ang kanyang telepono para makipag-ugnayan kay Rio dahil mayroon itong impormasyon at tinanong ng lalaki ang bata kung nag-ambala sila na ngayon ay alam kung sino ang kanyang matalik na kaibigan na labis na nag-aalala. Nang gabing iyon, iniisip ng mga babae kung ano ang gagawin sa kanilang libreng oras sa susunod na araw nang tawagan ni Rio ang babae. Nang makita ang kanyang reaksyon, sinabihan siya ng blonde na babae na tumawag sa pasilyo at wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Tinanong ng lalaki kung kasama niya si Masuda dahil pinagyayabang niya ito kanina at kinumpirma niya ito na ikinainggit ng lalaki. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na namimiss niya ang boses nito at iyon ang dahilan kung bakit siya tumawag. Dahil dito, tinanggap niya na ang pagkakaroon ng kanyang kaibigan at kapatid na babae dito, ngunit hindi siya nakakamiss sa kanya ng kaunti. Pagkatapos nilang tapusin ang tawag, si Tamaro na nakatago na nakikinig dahil napunta siya sa sitwasyong iyon at na-curious ay sinubukang magtago ng maayos, ngunit sa huli ay nataman ang kanyang siko at napansin siya nito. Magkasama sila upang bumili ng inumin at ipinaliwanag niya kung ano ang pinag-uusapan nila ng kanyang mga kaibigan, kaya hiniling niya sa kanya na makipag-hangout kasama niya sa kanyang libreng oras. Dinala niya siya sa Pilgrim Aging bilang lugar kung saan ginaganap ang paborito nilang anime's movie. Matapos tanungin ang kanyang mga kaibigan, hinayaan siya ng babae na tuwang-tuwa para sa kanyang hangout kasama ang isang lalaki, ngunit mukhang hindi nasisiyahan si Rio at kung tutuusin ay nag-aalala rin siya sa kanyang little sister. Minsan hiniling niya sa dalaga na maghintay habang binibili niya sila ng inumin. Pagbalik niya ay nakita niya itong may kausap na lalaki at nagmamadaling sunggaban ito, pero napagtanto niyang si Masuda lang pala ang nagpapagaan sa kanya, kaya nadulas siya, kaya ganoon ang reaksyon niya dahil akala niya ay may pumapatol sa babae. Sa paliparan, tinanong ni Ichika si Rio kung ang kanyang kapatid ay mahilig sa matamis dahil siya ay nakakuha ng ilan para sa kanya. Pinapadali nito ang blonde na babae at sinabi niya sa kanya na magugustuhan ng kanyang kapatid ang anumang makuha niya sa kanya. Sa bahay, nakipagkita siya sa isang lalaki upang ibigay sa kanya ang kanyang regalo sa isang sinehan. Sinusubukan niyang patagalin silang magkasama, ngunit tumalikod ang babae para umalis at inabot niya ang braso nito na nagpapaalala sa kanya kung paano ginawa iyon ni Tamaro.
Sa wakas ay pumayag siyang manood ng isang pelikula ngunit hiniling niya sa kanya na pumili nito dahil kahit na alam niya ang lahat tungkol sa kanya wala siyang gaanong alam tungkol sa kanya. Kapag binilhan niya ang mga ito ng popcorn at inumin sinimulan niyang ikumpara ang parehong lalaki at nakaramdam siya ng kakilakilabot tungkol dito. Mas lumalala ang pakiramdam kapag nasa loob ng sinehan si Rio ay nakipagpalit ng upuan sa kanya. Dahil may mga lalaki sa malapit nagdala pa siya ng kumot para sa kanya kung sakaling malamig ang pakiramdam niya at lahat ng bagay na gagawin ng isang taong may karanasan sa pakikipag-date. Ang pelikula na tungkol sa ilang love triangle ay nag-aalala sa kanilang dalawa at pinag-iisipan ang kanilang sitwasyon. Gustong malaman ni Rio kung ano ang nangyari sa biyahe gaya ng sinabi sa kanya ni Masuda na nakita niya siya at si Tamaro na magkasama ngunit alam niyang hindi siya maaaring direktang magtanong sa kanya. Sa huli ay sinabihan niya ito na ihatid niya ito sa kanilang bahay kasi parang hindi siya okay. Napansin niya noon na hindi rin siya mukhang okay ngunit itinanggi niya ito. Paglabas ng isang pulong umubo si Eri at naabutan si Rio sa cafeteria. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhok at makeup ngunit nang makarating siya sa kanya itinuro niya na mayroon pa itong ilang mga patay na dahon sa kanyang Amerikana na ikinagagalit niya dahil tila gusto niya itong mapabilib ng kaunti. Inalok niya ang upuan sa tabi niya at nagchat sila saglit pero masyado siyang nakatutok sa laptop niya. Naghahanap pala siya ng anime ng paparating na season para pag-usapan ni Ichika at dahil mukhang magkapareho sila ng panlasa baka matulungan siya nito. Tinulungan siya ng babae ng kaunti itinuro ang mga anime na gusto niyang makita. Gustong-gusto niyang magtanong tungkol sa tsismis ng kanyang kasintahan ngunit hindi niya ito maisip. Ang kanyang telepono ay nagri-ring at sinasamantala ang kanyang pagkakataong magtanong at ito ay isang mensahe mula sa ilang mga katrabaho na kumuha ng ilang inumin sa susunod na Biyernes. Nang makitang papaalis na si Rio niyaya niya ito at umaasang doon ay makapagtanong siya tungkol dito. Makalipas ang ilang araw inimbitahan ni Ichika si Rio sa isang sleepover at bilang responsableng kuya niya ay pinilit ni Rio na isakay siya sa kanyang kotse at sinasamantala ang pagkakataong bumili ng ilang bulaklak at dessert para sa ina ni Ichika. Sinubukan ng babae na yayain siya para uminom ng tsaang ngunit may trabaho siya kaya sinugod ng kanyang anak na babae ang babae. Naiinis siya hindi dahil sa reaksyon nito kundi dahil sa tingin niya ay masyado siyang duwag sa paraan ng pag-arte niya sa kanya. Pagtatangka ng pagtatanong tungkol sa paglalakbay sa paaralan. Sa bahay ang mga batang babae ay nagsimulang tumulong sa hapunan at si Rio ay nagbukas tungkol sa kanyang pamilya. Alam na natin hindi magkasundo ang kanyang ama at si Rio at ito ay isang bagay na nakaapekto sa kanya mula noong siya ay maliit ngunit hindi niya ito pinapakita. Sinabi niya sa mag-ina na ang kanyang kapatid na lalaki ay sa katunayan ay may sariling apartment ngunit mula nang makilala niya si Ichika mas madalas siyang huminto. Lumipas ang gabi sa hapunan at si Yuriko ang ina ni Ichika ay nagkukom para sa dalawang babae bilang ang blonde na babae ay napakatalino kahit na kailangang magluto para sa kanyang sarili sa murang edad dahil sa kanyang mga magulang na nagtatrabaho sa karamihan ng oras habang ang kanyang sariling anak na babae ay palaging napaka-clumsy. Makalipas ang ilang araw nagkaroon ng oras sina Ichika at Ruri sa pagitan ng isang sports tournament para puntahan ang kanilang mga kaibigan kaya nagpasya silang pumunta sa soccer match dahil ang kanilang grupo ay nasa semifinals. Naglalaro pala sa team si Tamuro kaya naman nang ipaalam sa kanya ng isa niyang kaibigan na dumating ang dalaga para manood ng laban ay natuwa siya. Gayunpaman sinabihan niya ang kanyang kaibigan na huwag magsalita ng anuman dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Magsisimula na ang laban at ibinibigay ni Tamuro ang kanyang mga taya sa field kaya napansin ng maraming babae kung gaano siya ka-athletic at kahusay. Lahat ng mga babaeng nanunood ng laban ay pinupuri siya dahil sa tingin nila ay nagde-date sila ng lalaki. Naiisip lang ni Ichika si Rio tinatanong ang sarili kung magaling din ba siya sa sports. Ang paligsahan ay nagtatapos sa matalo para sa ilan kaysa sa iba ngunit lahat ay napupunta ng maayos para sa mga bata. Samantala dumating ang Biyernes at buong gabi hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataon si Eri na magtanong tungkol sa kasintahan ng lalaki. Sa isang pos upang pumunta sa banyo ang tanging ibang babae doon ay dumating upang makita kung siya ay okay habang iniisip nilang umalis at hindi niya maiwasang humingi ng tulong sa kanya. Nagpa siya ang babae na dalhin ang huling dalawang lalaki sa karaoke at hiniling kay Rio na samahan si Eri na patuloy na uminom. Tinanggap niya at napunta sila sa isang bar na nag-uusap tungkol sa kanilang mga inumin.
Sa kaunting alak sa kanyang sistema sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na tanungin siya tungkol sa kanyang kasintahan na ipinaliwanag niya na ang tsismis ay peke ngunit dahil walang lumapit sa kanya upang kumpirmahin ito hindi siya nagsalita tungkol dito. Ang pag-asa ng babae ay tumaas ngunit ang lalaki ay nagpapaliwanag na kahit na siya ay may crush sa isang tao siya ay sapat na matalino upang i-connecta ang kanyang interes sa anime sa kanyang crush at sila ay nag-chat ng kaunti tungkol dito. Gayunpaman hindi niya pababayaan iyon dahil technically may pagkakataon pa siya kaya tinanong niya kung unrequited love ba iyon mula sa kanyang side at tumango ito. Sinamahan siya ni Rio sa istasyon ng tren at mukhang mas na-encourage ang babae na magkaroon ng pagkakataong makasama siya ngunit umalis siya nang hindi kumikibo sa kanya. Sa tren pauwi hinanap niya kung paano akitin ang isang lalaking may mahal na iba at sa tabi niya tinawagan ni Rio si Ichika habang ang pag-uusap tungkol sa kanyang hindi nasusuktong pag-ibig ay humantong sa kanya na nawawala ang kanyang boses. Sa araw ng paglabas ng huling volume ng anime na gusto niya at ni Ichika pumunta si Tamaro sa isang bookshop para kunin ito kasama ang malas na nasa iisang bookshop si Rio. Pinipilit niyang iwasan siya pero parang tanga talaga siya dito. Masyado siyang nakatutok sa plano niya kaya hindi niya napansin na inabot ng lalaki ang parehong libro hanggang sa magkadikit ang mga kamay nila. Kalmado nilang nilalaro ito at mas mabait at nakangiti ang lalaki sa kanya. Gayunpaman tapos na at tinukoy ni Rio na magkaparehas sila ng panlasa kasama ang mga babae bagay na hindi niya itinatanggi bagkus ay todo confess sa kanya. Mabilis siyang umalis upang magbayad at naubos ang lahat ng kanyang lakas sa usapan na iyon at ang lalaki ay naiwan ng lilisik ang tingin sa kanya sa pagtutuos na mayroon siyang lakas ng loob na sabihin sa kanya iyon. Sa isa pang bookshop si Eri ay nagpunta para sa parehong libro ngunit nananatiling nanunood ng komersyal para sa anime at humihingal kapag ang kanyang fave ay lumabas sa screen. Nabigla siya dahil may ibang babae na ganoon din ang reaksyon niya at nagkatitigan sila. Ang babae pala ay si Ichika at sila ay mabilis na nagbubuklod sa kanilang pag-ibig para sa kanilang fave at pagkakaroon ng isang malusog na sandali at parehong hindi alam kung ano ang kanilang kinakatawan sa buhay ni Rio. Pagdating niya sa bahay nakita ng blonde na lalaki ang kanyang ina na nakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae. Kalmado siya hanggang sasabihin sa kanya ng babae na kinausap niya ang kanilang ama at baka uuwi na ito bagay na nakapagtago sa kanyang kwarto at nag-aalala sa blonde na babae. Sa kalagitnaan ng manga nagpa siyang tawagan ang kanyang crush na natapos na ang libro at nakababad lang dito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa enkwentro niya at nagkomento siya na nakatagpo rin siya bagamat binanggit niya na si Tamaro ang nakilala niya. Gayunpaman pinaalalahanan niya ang babae na malapit na ang araw ng mga puso at sinabi sa kanya na maghihintay siya ng regalo kaya sa mga susunod na araw ay tinatawagan niya ito araw-araw para mag-countdown. Sa paaralan si Ichika ay nag-aalala iniisip kung ano ang ibibigay sa kanya bagaman itinuro niya na ginagawa niya ito dahil mas pinipigilan siya nito kaysa sa anumang bagay. Tinanong niya si Rio kung ano ang makukuha sa kanyang kapatid ngunit ipinaalala sa kanya ng batang babae na magugustuhan niya ang anumang bagay na mula sa kanya. Bagamat hindi ito sapat para sa dalaga dahil gusto niyang bigyan siya ng isang bagay na magpapasaya sa kanya ng tunay. Napagtanto ng blonde na batang babae na ito ay isang mahalagang sandali kaya hinahayaan niya siyang malaman ito sa kanyang sarili hindi nag-aalok ng kanyang tulong sa oras na ito. Paglabas ng paaralan si Ichika ay naiinis kay Masuda. Inaanyayahan siya ng lalaki na kumain at sinabi sa kanya na kukunan niya ang mga larawan ng seremonya ng pagtatapos ngunit hiniling sa kanya na huwag sabihin kay Rio ang tungkol sa kanilang pagtatagpo at kaganapan. Napansin niya na nag-aalala siya tungkol sa isang bagay sa isang lawa na nanunood ng isang poster ng alok ng Valentine. Napag-alaman niyang nahihirapan ang dalaga kung ano ang makukuha sa kanyang kaibigan kaya pinayuhan niya itong huwag bigyan siya ng mga tsokolate gaya noong bata pa sila. Si Rio ay makakakuha ng maraming tsokolate mula sa mga batang babae ngunit sa sandaling kumain siya ng isa na may bukol ng buhok sa loob nito at tumanggi na tumanggap ng anumang tsokolate mula noon na tila bumubuo ng isang trauma mula dito. Nagtataka ang batang babae ay nagtanong tungkol sa lalaki noong high school at sinabi sa kanya ng photographer na siya ay medyo nakalaan hindi gustong sumali sa mga aktibidad ng grupo na nakakuha ng maraming naiinis na tingin mula sa kanilang mga kaklase. Gayunpaman sa isang kamakailang nagtapos na pagpupulong siya ay mas mabait at madaldal sa kanilang mga dating kaklase kaya sa tingin ni Masuda ay nagbago siya salamat sa kanya.
Bagamat pinasasalamatan niya ito para sa kanyang pananaw, hindi talaga ito nakakatulong sa kanya at kapag nasa bahay na siya, pinipigilan niya ang kanyang utak na nag-iisip tungkol sa kung ano ang makukuha niya na naisip na marahil ay sapat na ang isang aksyon. Ang pag-iisip na ito ay nakakahiya sa kanya ngunit wala siyang gaanong oras para kaawaan ang sarili dahil tinatawag siya ni Rio. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang countdown nang hilingin nitong hintayin siya sa ika-14 bago pumasok sa trabaho dahil dadaan siya para bigyan siya ng isang bagay na ikinagulat niya. Sa wakas ay dumating na ang araw ng mga puso at sa araw na iyon naghihintay si Rio na nakaluhod sa harap ng pinto. Dumating si Ichika at ipinaliwanag na nandoon siya para ibigay sa kanya ang kanyang regalo ngunit nagulat siya nang ipaliwanag niya na hindi siya bibigyan ng tsokolate. Nagulat siya nang tumakbo ito sa kanya at niyakap siya at mabilis na umalis pagkatapos. Lumabas si Rio nang mapansin na umalis na ang babae ngunit nadatnan niya ang kanyang kapatid na nakahiga sa sahig na lubos na masaya sa regalo nito. Sa paaralan binibigyan ng ating bida ang kanyang kaibigan ng mga tsokolate at tinext si Tamaro na hinihiling na makipagkita sa kanya sa tanghalian. Minsang nag-iisa ay binigay niya sa kanya ang kanyang regalo ngunit ang bata ay mabilis na nagtapat ng kanyang nararamdaman na sinasabi sa kanya na mas gugustuhin niyang makakuha ng isang bagay na espesyal para sa kanya sa halip na isang bagay na wala sa obligasyon kaya hiniling niya sa kanya na mag-isip tungkol sa paglabas kasama siya. Samantala sa trabaho si Eri ay bumili ng tsokolate para kay Rio ngunit sa tanghalian ay nalaman niyang hindi siya tumatanggap ng mga tsokolate na determinado niyang ibigay sa kanyang regalo kahit na siya ay tatanggihan. Nakalulungkot para sa kanya hindi siya nakakahanap ng oras upang makipag-usap sa kanya sa gitna ng kanyang abalang araw kaya pumunta siya sa istasyon ng tren na natalo. Doon nasulyapan niya ang lalaki at tumakbo papunta sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang regalo na nagpapaliwanag na wala siyang oras upang baguhin ang kanyang regalo at lubos na umaasang tatanggihan siya. Gayunpaman magiliw niyang tinanggap ang regalo at umalis iniwan ang babae na may panibagong pag-asa. Kinabukasan nagsimulang kumilos ang kanyang kaibigan na kakaiba kaya nagpa siya si Rio na harapin si Tamaro at tanungin siya. Hindi niya itinatanggi ang sitwasyon at nagrereklamo siya tungkol sa pagsisinungaling niya sa kanya nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman kaya ipinaliwanag niya na hindi sila malinaw sa oras na iyon ngunit gayunpaman ay mahalaga ito sa kanya dahil kahit anong desisyon ni Ichika ay hindi ito problema. Sa huli sinabi niya na sa palagay niya ay malungkot ito kaya nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan. Hinayaan ni Rio na bumagsak ang kanyang mga salita ngunit nagpa siya na iwaksi ito sa pagbibiro tungkol sa kanya bilang bagong karibal ng kanyang kapatid na bagay na tinatanggap nito sa kanya. Sa gabi si Ichika ay nawala sa kanyang pag-iisip habang nakikipag-usap kay Rio na nag-aalala sa kanya at masyado na siyang naguguluhan sa lahat ng nangyari. Kinabukasan hinihintay siya ng lalaki sa labas ng paaralan na gustong magpa-check up sa kanya dahil napapansin niya ang mood nito sa buong tawag nila. Nalilito siya at nag-aalala ayaw niyang tanggapin na baka hindi niya matugunan ang nararamdaman ni Tamaro. Lahat ng kasama niya mukhang gusto niya dahil nahuli na niya ang nararamdaman para sa kapatid ng best friend niya. Itinulak niya at sinusubukang malaman kung ano ang mali sa kanya at ang batang babae ay nag-snap na sinasabi na hindi siya ang bahala kaya dapat mong makuha ang pahiwatig na ayaw niyang pag-usapan ito sa kanya. Gayunpaman mahinahon niyang ipinaliwanag na gusto niyang mapunta sa kanya ang mga problema nito gusto niyang tulungan siya at pagaanan dahil mahal niya ito. Siya ay sumuko at hinahayaan siyang samahan siya. Sa paraan na patuloy niyang iniisip ang kanyang nararamdaman at kung paano sa kabila ng pagiging makasarili ng lalaki na one-sided at walang humpay lumalabas ang mukha nito kapag iniisip niya ang tungkol sa pag-ibig. Kaya nagpa siya siyang maging tapat kay Tamaro dahil pakiramdam niya ay utang niya ito sa kanya dahil kaya niyang harapin siya sa pakiramdam na nakatingin sa kanya sa mga mata. Inayos ni Ichika ang pakikipagpulong kay Tamaro sa katapusan ng linggo upang tanggihan siya ngunit nang sa wakas ay nagkita sila siya ay labis na kinakabahan na gusto niyang ilabas ang kanyang nararamdaman doon. Pinagaan siya nito at dinala sa parke para kumain ng ice cream. Pagdating doon tapat siya sa kanya at sinabi sa kanya na may iba na siyang gusto at sa makatuwid ay hindi niya matutugunan ang nararamdaman nito ngunit ayaw niyang mawala siya bilang kaibigan. Naiintindihan niya at sinabi niya sa kanya na ang pagiging kaibigan ay mas mabuti kaysa sa pag-iwas niya sa kanya. Kaya tinanong niya ito kung okay lang kung mahal pa rin siya nito habang inaayos niya ang kanyang nararamdaman.
Inalalayan niya siya sa istasyon at nag-uusap sila ng normal at sinusubukang hindi payagan ang mga bagay na makarating doon at naabutan nila si Rio na nagulat nang makita silang magkasama at agad na nagtanong kung sila ay nasa isang date. Naglakas loob si Tamaro na sabihin sa kanya na tinanggihan siya ng babae at inaasahan niyang hindi siya gagawa ng anumang bagay na magpapalungkot kay Ichika pagkatapos nito umalis siya at hinayaan na lang sila. Excited talaga ang lalaki sa una pero napagtanto niya na ang mood ng dalaga ay bumabagabag sa kanya dahil alam niyang hindi ito nag-aalala dahil sa kanya na nagpapasama sa kanya. Lumipas ang ilang araw hiniling ng guro sina Tamaro, Ichika at Rio na isulat sa pisara ang ilang magandang mensahe para sa mga mag-aaral na magtatapos sa susunod na araw kapalit ng libreng inumin. Ang mga bata ay walang gaanong pagpipilian kundi ang tanggapin ngunit habang ginagawa ito ang blonde na babae at ang lalaki ay nagsimulang mag-away tungkol sa laki ng font. Sinubukan ni Ichika na pakalmahin ang mga ito ngunit ang kanyang kaibigan ay humampas na nagsasabing napansin niyang kakaiba ang kanilang kinikilos kamakailan at sinusubukang iwasan ang isa't isa. Pagod sa hindi komportable na sitwasyon ipinaliwanag ng batang lalaki sa batang babae kung ano ang nangyari at kung paano tinanggihan siya ng pagpapaalis nito. Sinabi niya kay Rio na hindi niya sinabi sa kanya ang nangyari dahil pakiramdam niya ay kailangan niyang ayusin ang mga bagay sa kanyang sarili na tila sapat na para sa blonde na babae. Pagkatapos ay hinanap sila ni Naruri at Satsuki at nag-alok ng kanilang tulong sa board na pinapawi ang tensyon sa pagitan ng tatlo pa. Sa huli gumawa sila ng isang magandang guhit sa pisara at binibili sila ng guro ng lahat ng inumin. Makalipas ang ilang araw nagkita sina Rio at Ichika sa isang cafeteria para ipakita sa kanya ang kanyang presentasyon tungkol sa kung ano ang makukuha niya para sa White Day. Ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang iniisip ng dalaga tungkol sa kanyang nararamdaman dahil alam niyang hindi niya maiwasang isipin siya kapag iniisip niya ang tungkol sa pag-ibig ngunit sobrang naiinis at nag-aalala tungkol sa kanyang mga stalker na katangian. Masyado siyang malalim sa pag-iisip na kailangan niyang putulin ng lalaki ang mukha niya sa kanyang mga kamay para tawagin ang kanyang atensyon na ikinahihiya niya at pinatayo siya para kumuha ng tubig. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng message form na si Eri na nag-aanyaya sa kanya na uminom na tinanggap niya sa pag-aakalang pupunta sila sa isang grupo. Nagulat siya ng gabing iyon nang silang dalawa lang sa bar ang kasama nito. Matapos makakuha ng ilang pagganyak sa harap ng salamin ang babae ay kumuha ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Matapos maalis ito sa kanyang dibdib nagtanong siya tungkol sa crush ni Rio dahil gusto niyang malaman kung ano ang nagustuhan nito sa kanya para maipatupad niya ito. Nalilito siya tungkol dito ngunit nauwi sa pagkwento sa kanya at kung sino ang babae na ikinababahala ng babae dahil ang agwat ng edad ay magiging mahirap para sa kanila na maging masaya na magkasama at hindi niya gusto ang taong mahal niya na magdusa. Kaya't may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha at hinawakan niya ang kamay nito nagtatanong kung bakit hindi siya mai-inlove sa kanya sa halip. Sinabi ni Eri na unfair ito sa kanya kahit pa tinanggap nito ang tsokolate ngunit inayawan niya ito ngunit humingi siya ng patawad dahil sa kabila noon ay hindi siya susuko ng ganoon kadali. Sa kanyang pag-uwi sinimulan ni Rio na isaalang-alang ang kanyang nararamdaman para kay Ichika at kung paano nila siya pahihirapan dahil sa agwat ng edad. Napadpad siya sa kanyang flat umiikot pa rin sa kanyang nararamdaman nang mag-text sa kanya si Rio na sinasabing uuwi ang kanilang ama kinabukasan. Gayunpaman sa mga sumunod na araw sa trabaho casual ang pakikitungo ni Eri sa kanya halos parang hindi siya umamin para lang mawala ng pag-asa sa pag-iisip kung ang sinabi niya ang tamang sasabihin. Samantala inanyayahan ni Rio si Masuda sa kanyang apartment at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay pupunta sa bahay kaya't mananatili siya doon ng ilang sandali. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Eri at Ichika at kung paano niya iniisip na maaaring mas mabuti para sa kanilang dalawa na makasama ang mga taong kasing edad nila. Ang kanyang kaibigan ay hindi basta-basta medyo nagagalit sa katotohanang siya ay gagawa ng isang hangal at makasarili na desisyon na babalik sa kung ano siya noong bata pa si Tay. Ang pagbibigay sa kanya ng posibleng pinakamahusay na payo pagdating sa pag-ibig sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging handa na masaktan na sumasalamin sa kanya. Makalipas ang ilang araw dinala niya si Ichika sa isang sweets buffet para sa White Day. Pagdating sa shop pinigilan niya itong mabahira ng chocolate fountain na itinuro na ang kanyang damit ay napaka-cute para madumihan. Nalaman ni Eri na bumili siya ng isang fashion magazine para malaman kung ano ang isusuot at malinaw na nagsisikap para sa kanya.
Napansin nilang nagtitinda din ng mga pagkain ang lugar at nagulat siya na first time niyang mapunta sa ganitong lugar at natanggal sa isip niya na may kinuha na siyang ibang babae doon. Nagbibiro siya na baka nagseselos siya pero nang sarkastikong tanggapin ito ng dalaga nagpanik siya at sinugod siya sa kanilang table. Doon nakasalubong nila ang tatlo sa mga katrabaho ni Rio dahil doon sila nagdidiwang ng kaarawan ng isa sa kanila. Napansin ng isa sa mga babae ang babae at agad siyang napagkamalan bilang kanyang maliit na kapatid na babae, bagay na talagang inamin ni Ichika na hinihimok ito at nagulat. Sa pag-alis ng mga ito ay humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling niya pero naisip niya na mas makabubuti sa kanya kung hindi nila alam kung sino talaga siya. Gayunpaman malungkot siya dahil gusto niyang ipakilala siya bilang kanyang crush. Kaya dahil ayaw niyang magalit siya pinakain niya ito ng cake at umaasang matutuwa siya rito. Pagkatapos kumain dinala siya nito upang tumingin sa dagat at tinanong kung nag-enjoy ba siya sa araw na iyon, ngunit iniisip ng dalaga na nangingisdo lamang siya ng mga papuri. Sa isip niya ay nag-aalala pa rin siya na kailangan niyang magsinungaling para lang makasama siya, kaya hinawakan niya ang kamay niya at tinanong kung magkapatid pa ba sila habang hahalikan niya, pero tinakpan niya ng kamay niya ang bibig nito. Ganap na nagpapanik tungkol sa kung ano ang malapit nang mangyari, sinabi niya na siya ay kakilakilabot at malungkot siyang sumang-ayon. Nang maglaon sa istasyon ng tren nag-text siya kay Eri na ihatid siya para kumain at i-treat siya para sa White Day bilang kabayaran sa Valentine's at dahil kailangan niya itong makausap. Kapag nandoon na sila hinihiling niya sa kanya na itigil na niya ang pagtatangka sa kanya dahil ang crush niya ay ang tanging para sa kanya at hindi magiging kakaiba na hintayin siya nito. Naiintindihan niya at tinatanggap na sumuko na pagtanto na nagsimula siyang magkagusto sa kanya kamakailan dahil sa epekto ng crush nito sa kanya, kaya ito ay isang natalo na labanan sa simula. Nang maghiwalay sila ay umiiyak si Eri habang kumakain ng cookies na ibinigay sa kanya ni Rio at nagpasya siya sa unang gabi na huwag tawagan si Ichika. Ang mga batang babae ay lumalabas sa panahon ng kanilang spring break at simulan ang talakayan sa kanilang mga pagpipilian para sa mga karera, ngunit si Ichika ay wala pa ring pinipili, kaya hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na sabihin sa kanya kung ano ang kanilang gagawin upang makakuha ng ilang mga ideya. Si Satsuki ay magiging PE teacher, si Ruri ay pipili ng isang fashion school at si Rio ay gustong maging isang abogado, ngunit ang ating bida ay hindi sigurado kung ano ang gagawin, kaya nagtanong siya tungkol sa kung paano pinili ni Rio ang kanyang karera, ngunit ang blonde na babae ay talagang bata at maya-maya pumunta siya upang makipagkita kay Tamaro sa isang coffee shop para maibigay niya ang kanyang White Day na regalo. Sinamantala niya ang pagkakataong tanungin din siya kung ano ang gagawin niya at sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa isang liberal arts school, bagay na naisip din niya dahil gusto niya ang sining. Pareho silang hindi sigurado kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay, kaya naisip ng bata na makakatulong ito sa kanya kung tatanungin niya ang isang mas matanda dahil naranasan na nila ang paghihirap na ito. Kaya noong gabing iyon ay tinawagan niya si Rio at naisip niya na dapat siyang pumili ng isang bagay na angkop sa isang bagay na gusto niya, at dahil gusto niya ang sining nagmungkahi siya ng isang paaralan ng sining, ngunit ipinaliwanag niya na mas gusto niyang tingnan ang sining kaysa sa paggawa nito. Pagkatapos ay nakakuha ng ideya ang lalaki at nagmungkahi sa kanya na maging isang tagapangasiwa, isang bagay na mas bagay sa kanya. Gustong magkaroon ng higit pang mga pagpipilian, tinanong niya kung paano niya pinili ang kanyang karera at sinabi niya sa kanya na sumama siya sa kung ano ang binalak para sa kanya ng kanyang mga magulang, kaya hindi ito ang pinakamahusay na halimbawa para sa kanya. Kaya kinabukasan dumiretso siya sa library para maghanap ng mga aklat ng curator at habang pauwi siya ay may nakita siyang banner ng art gallery. Samantala naghahaponan sina Rio kasama ang kanilang mga magulang. Tinanong lang ng kanilang ama ang kanyang anak kung pupunta ba siya. Habang naghuhugas ang dalawang babae nagsimula silang mag-usap tungkol kay Ichika at kung paano niya binago si Rio, habang sinabi ito ng blonde na babae sa kanyang ina. Pagkatapos ng hindi sinasadya, narinig ng kanilang ama ang usapan at humarap sa kanyang anak na kalalabas lang. Inakusahan niya siya ng pagpapatong ng kamay sa kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid na babae at hinihiling na magsimula siyang kumilos bilang isang may sapat na gulang. Ang blonde na lalaki ay nabalisa at sinigawan siya dahil sa pag-atake sa kanya nang hindi man lang nagtatanong kung kumusta ang mga bagay-bagay. Samantala malungkot na nakikinig si Rio sa kanila mula sa kusina. Kinagabihan tinawagan niya ang kanyang kapatid at humingi ng paumanhin at sinabi na kasalanan niya ang lahat dahil sa dating ugali niya sa mga babae. Normal lang na ganoon ang reaksyon ng ama nila.
Tinanggap niya ito at tinanong kung ano ang dapat niyang sabihin kapag tinanong tungkol sa sitwasyon sa pagitan nila, ngunit sinabi niya sa kanya na sabihin ang totoo dahil hindi siya magsisinungaling tungkol sa babaeng mahal niya. Maya-maya pinuntahan ni Ichika si Ryo mula sa kanyang bahay upang lumabas at sa isang sandali kapag siya ay nag-iisa ay lumitaw ang kanyang ama at nagtanong sa kanya kung ang kanyang anak na lalaki ay iniistorbo sa kanya, ngunit siya ay itinanggi at sinabi na siya ay tinutulungan ng marami. Pagbalik niya, ang blonde na babae ay nag-aalala ngunit ang kanyang apoy ay nagpapagaan sa kanya at sila ay umalis. Nakatanggap si Ryo ng text mula kay Masuda na nag-aanyaya sa kanya na panoorin ang mga puno ng Sakura dahil kinansela siya ng mga dating kaklase niya at ni Ryo. Tinanong niya ang kanyang kaibigan kung gusto niyang sumama sa kanya at kapag tinanggap niya, sa wakas ay sinabi niya sa kanya na naruroon ang kanyang kapatid. Ngunit napansin ni Ichika na medyo madilim ang blonde na lalaki nitong mga nakaraang araw at hindi masyadong excited gaya ng dati. Ibinahagi niya ang pagkain na inihanda ng kanyang ina para sa kanila at nang bigyan ng plato ang lalaki, nagdampi ang kanilang mga kamay kaya napangiti siya. Pagkatapos kumain, tumayo si Masuda para bumili ng mas maraming beer at kumuha ng pagkakataon. Sinamahan siya ni Ryo na iwanan ang dalawa ng sila lang. Sinisikap ng lalaki na gawing hindi komportable ang sitwasyon hanggat maaari at sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa paaralan ng curator kaya pangunahan niya ang tulong nito sa pag-aaral. Ito ang nagpapasaya sa kanya at ipinangako niyang gagawin pa niya itong gabay sa pag-aaral. Binanggit ni Ryo na matagal na siyang lumabas para panoorin ang mga bulaklak sa isang kalmadong kapaligiran gaya ng huling pagpunta niya kasama ang kanyang pamilya. Nasa stroller pa rin si Ryo at tag-ulan noon, ngunit binili siya ng kanilang ama ng tiket para doon at pinasaya siya. Naalala ni Ichika na sinabi ng kaibigan niya na hindi sila close at kinuwento nito ang pag-uusap nila noong isang gabi. Humihingi siya ng paumanhin sa pag-iinip sa kanya, ngunit nagpapasalamat siya sa pagsasabi sa kanya ng isang bagay tungkol sa kanya na hindi niya alam. Biglang may nalaglag na talulot ng bulaklak sa buhok ng dalaga at inabot niya ito para ilabas. Tumingin siya sa kanya at magtatapat na sana ng kanyang nararamdaman, ngunit nag-ambala sila ng dalawa pang nagbalik. Medyo problemado si Ryo pero napapasaya pa rin siya ng yabang nito. Nagsimula muli ang paaralan at tinanong ni Ichika si Ryo kung ang kanyang kapatid ay nasa isang business trip ng may sakit dahil hindi pa siya nito tinatawagan mula noong araw ng pagtitig ng bulaklak, kaya sinabihan na lamang siya ng blonde na babae na tawagan sila. Medyo nag-aalangin siya kaya hinarap niya ito at tinanong kung may gusto ba siya sa kanya dahil hindi patas na ang kapatid niya ang nagsusumikap at nasa receiving end lang siya, kaya pinakiusapan niya ito na magdesisyon kaagad. Sa bahay, kausap ni Ichika ang kanyang ina dahil malapit na ang kaarawan ng kanyang ama at tinanong kung ano ang agwat ng edad nila. 5 taon ang agwat nila at sa tingin ng babae ay halos wala lang, ngunit ipinunto ng dalaga na sa kanyang edad ang 5 taon ay marami. Tinanong ng kanyang ina kung gusto niyang maging isang adult na suman, sabi niya na maaaring, ngunit karamihan ay nagtataka kung maghihintay siya hanggang sa siya ay tumanda. Tumawa ang babae at nilinaw na kailangan niyang mag-effort kaya gusto niyang hintayin siya dahil isa itong mabuting tao na maaaring manakaw mula sa kanya. Kaya naglakas loob siyang tawagan siya at anyayahan sa isang museo, ngunit tinanggihan siya nito dahil abala siya sa trabaho. Tinanong niya kung bakit hindi niya ito kinokontak mamaya at ipinaliwanag niya na naging abala siya sa trabaho at hindi makakausap kahit na siya ang tumawag. Dumaan ang mga araw at nawalan sila ng ugnayan na ikinatutuwa ni Ichika. Isang araw nakatagpo niya ito sa istasyon ng tren, ngunit tila nakikipag-usap siya tungkol sa trabaho sa isang babae at nagpa siya na umalis upang hindi makagambala. Kasabay nito may dumaan na babae na kamukha niya kay Ryo na distracted sa kanya, ngunit nabigo siya nang mapansing hindi niya iyon crush. Sa ibang araw lumabas si Ichika kasama si Ryo dahil naabala siya sa lalaking hindi na tumatawag sa kanya kaya madalas siyang blanko. Tinanong ng blonde na babae kung tinawagan niya ang kanyang kapatid at ipinaliwanag ng babae na naging abala siya. Ito ay hindi normal at sinusubukan ng dalaga na i-text siya upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit hiniling ni Ichika sa kanya na itigil ang pakikialam, pagiging malupit at sabihin sa kanya na hindi niya ito problema kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Humihingi ng paumanhin ang blonde na babae sa pagiging nakakainis dahil gusto lang niyang tumulong dahil wala silang pag-unlad.
Napagtanto ng aming bida na siya ay sira kaya sinabi niya sa kanyang kaibigan na talagang gusto niya ang kanyang kapatid ngunit sa palagay niya ay hindi siya bagay para sa kanya dahil dapat mayroong isang mas maganda mas matanda matalinong babae na pinakamahusay para sa kanya. Sinabi sa kanya nito na kung gusto niya ito talaga dapat gumawa din siya ng paraan at saka never sinabi ng kapatid niya na may gusto siyang iba na hindi siya at magiging maganda ang pagkakaroon ng dalawang pinakamahalagang tao para sa kanyang pakikipag-date kaya kailangan lang niya ng tiwala sa sarili. Nagyakapan ng magkakaibigan at nangako si Ichika na makikilala niya ng personal si Rio at sasabihin niya dito ang nararamdaman niya. Samantala nagkita sina Rio at Masuda sa isang bar. Ang blonde na lalaki ay mukhang talunan at sinabi niya sa kanyang kaibigan na iniisip niya ang tungkol sa pag-back up para sa kabutihan. Napansin niya na maaaring may nararamdaman si Ichika para sa kanya at natakot siya dahil hindi siya sigurado kung sino ba ito sa kanya o kung gusto niya itong pahirapan. Si Masuda ay tutol sa ginagawa nito dahil hindi solusyon ang pag-iwas para masabi na tama siya dahil unfair iyon sa babae lalo na at na-fall in love na ito sa kanya. Kaya kung natatakot siyang saktan siya kailangan lang niyang pagsikapan ang sarili niya. Maya-maya tinawagan ni Rio ang kapatid dahil may nakalimutan siyang folder sa bahay. Pagkatapos niyang mahanap ito muli siyang makialam ngunit umatras siya at pinasalamatan niya ito sa pagiging nariyan tuwing kailangan niya ito. Paglabas niya ng opisina nakasalubong niya ang kanilang ama at hiniling niya na doon siya sa kanyang kapatid ngunit ang lalaki ay umalis ng walang sabi-sabi. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kaibigan na nagsasabing susubukan niyang tanungin ang kanyang kapatid sa araw na iyon. Pagkatapos ng mga klase nakita ni Ichika si Rio sa di kalayuan sa parehong istasyon na kung saan una silang nagkita. Nagpupumiglas siya saglit ngunit nagpa siya na huwag nang takasan ang kanyang nararamdaman. Kaya tumakbo siya papunta sa kanya ngunit nawala ito sa karamihan ng mga tao. Sa wakas nawala siya sa kanya at nagsimulang umiyak sa hagdan na tinatawag ang kanyang pangalan. Narinig niya ito at lumingon sa likod kaya sinimulan niyang abutin siya ngunit natisod siya at tumakbo siya para iligtas siya. Sa sandaling siya ay nasa kanyang mga bisig nagsimula siyang magreklamo tungkol sa pagkawala nito kaya tapat niyang sinabi sa kanya na ayaw niyang magdulot ng problema sa kanya. Labis ang sama ng loob ni Ichika kaya sinampal niya ito at sinabi sa kanya na hindi niya nagagawang magdesisyon kung ano ang nararamdaman niya dahil mas mahirap para sa kanya ngayon na wala siya. Sinabi niya sa kanya na oo naging abala siya sa simula katakot-takot at malapit ng magkomento ngunit sa paanuman ay nakita niyang magulo at awkward lang siya kaya nahulog siya sa kanya. Nagulat si Rio ngunit hinalikan niya ito nang walang sabi bagaman sinasabi na mahal din siya nito. Pagkatapos ng maliit na eksenang pinagtagpo nila niyakap siya nito at hiniling niya na hintayin siya nito hanggang sa tamang edad niya at ipinangako niya na magagawa nila ang lahat ng oras na kailangan niya ng magkasama. Pumunta si Rio sa lugar ng kanyang mga magulang upang kunin ang isang bagay na kailangan niya, ngunit bago umalis sinabi niya sa kanyang ama na hihintayin niya si Ichika at siya na ang bahala dahil mahalaga ito para sa kanya at umaasa siya na maiintindihan nila ito. Pagkaalis ay bumuntong hininga ang kanyang ama nagrereklamo kung gaano katigas ang ulo ng kanyang anak ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang asawa na sila ay dalawa ay dating ganoon din.